Dumating si attorney at naabutan niya sina Jeremy at ang 4 na anak ko na nagyayakapan. Nanlalaki ang mata niya at wala siyang salita habang lumalapit sa kanila. Emmanuel, turan ni attorney sa batang sabi niya ay nakikita niya si Jeremy noong kabataan. Nakikita niya talaga lalo't dugo naman ni Jeremy si EJ. Visitor, si EJ na nakatingin kay attorney. Oh my God, why? Halos hindi maisawi ka ni attorney ang sasabihin niya. Gulat na gulat talaga siya habang nakatingin kay EJ. Tumingin siya sa akin, pabalik kay EJ. She's really speechless. Nakakagilty kasi ilang ulit na ako nagsinungaling sa kanila. Hi po, why are you here? Si EJ na nagtataka. Kuya, sino siya? Si Bryce. Siya ang bisitang kausap ko. Yeah, hindi mo siya nakita noon sa school, DJ. Si DJ na lumapit pa sa kapatid. No, that's what you get kasi hindi ka attentive sa class, sinimangutan ni EJ si Bryce. I am kaya, AJ was talking to me that time cause Justine was annoying her. And why Justine did that? Si EJ na kunot ang noo. Mukhang may sarili talaga silang mundo 4. Sabi ko Kuya EJ, bully si Justine. Si Charles na umiiling-iling. Sa tingin ko gusto niya si AJ, si DJ. Ano, hindi pwede. Ang 4. Kawawa talaga ang prinsesa, si Daft sa tabi ko. Kids, your lola, sabi ko dahil mukhang nakalimutan na nila si attorney sa harapan nila. Lola, si EJ at BJ na narinig ng sinabi ko. Yes Kuya and BJ, she's our lola, si CJ na lumapit kay attorney para yamakap. Natawa si DJ at sumunod kay CJ para yakapin si attorney. She's lola, Kuya, mama ni Papa, dagdag ni DJ. Lumingon si BJ at EJ kay Jeremy. She's your lola, say hi to her, utos ni Jeremy sa 2 anak na pinanood lang sila na nag-uusap. Hindi ko alam anong tumatakbo sa isipan niya ngayon. He looks happy. Lumingon muli si EJ at BJ sa lola nila at dahan-daang naglakad palapit dito. Nahihiya pa sila noong una. But when attorney extended her hand to them, ngumiti si BJ at niyakap niya ang lola niya sa leeg. Hi lola, rinig namin ang tawa ni attorney matapos gawin iyon ni Bryce. My name is Bryce Jameson de la Vega. I am the cutest among US. Natawa si attorney sa sinabi ni Bryce. Ang cute nga naman talaga nitong apo ko. Pero si CJ at DJ nginiwian na si BJ sa pagmamayabang. Tumingin si attorney kay EJ. Hi lola, si EJ na nahihiya pero kinuha ni attorney ang kamay niya para yakapin ito. Ang ganda nila panoorin, sabi ni Daft sa tabi ko. Tumango ako dahil totoo. Ang ganda nga nilang panoorin. Nakakaiyak, si attorney na hindi lang lola ng 1 kundi ng 5. Quintuplet ang sabi sa akin ng papa mo. Asan yung isa? Ang sabi ni attorney sa anak niya. Tumingin si Jeremy sa akin. Nasa Taguluan po attorney. Nasa isang kaibigan ko, ako ang sumagot. Tumingin siya sa akin at tumango. Pero kukunin po namin mamaya, dagdag ko kahit hindi niya tinatanong. Medyo nakakagilty kasi ang ginawa ko. Binigyan niya ako ng pagkakataon at tinanggap niya ako ng buong puso, ngunit pinili kong hindi sabihin sa kanila na quintuplet ang anak na sinilang ko. Tumango siya at masayang binalingan ng 4. Wala siyang sinabi doon, nakagat ko ang pang-ibabang labi ko. Galit ba si attorney sa akin? I can't believe na may 5 akong apo at sobrang mana pa sa akin ang mga ito, natutuwang sabi niya habang nakatingin sa mga anak ko. Lahat na lang sabi niya, mana sa kanya. Napangiti ako doon. At parehong mga gwapo, dagdag niya. I'm the most handsome lola, si BJ na inangalan ng mga kuya niya. Kanina pa kasi talaga siya nagpapabida. What? Ako kaya, si DJ at nagpabida na rin sabay parang nagmomodel ng mukha. Natatawa lang sa kanila si attorney. Ma'am, isi-serve na po namin ng food, ang sabi ng mga waiter na may dalang mga pagkain. Mukhang kanina pa sila, nahihiya lang siguro kunin ang atensyon namin. Please place it on the table, si Jasper ang sumagot. Ano, kumain na muna tayo attorney, tawag ko kay attorney. Mildred saka ko tinawag si Jeremy. Ang 4, tumakbo na sa mesa at mukhang gutom na. Tumingin ako kay Jas, naabutan ko siyang nakatingin sa akin na agad rin niyang iniwas. Ngumiti ako. I just hope, maka-move on na siya sa akin.
Gusto kong manatili kaming magkaibigan. Iha, napabelang ako kay attorney nang tawagin niya ako. Kinabahan ako bigla. Quintuplet lang ba talaga? She asked, tipong sinisigurado kung may tinatago pa ba akong sekreto sa kanya. Opo, I replied. Sorry attorney, dagdag ko. Hindi siya nag-react, tuloy napabelang ako kay Jeremy. Hinawakan niya ang kamay ko to assure me that everything is gonna be alright. Nagalit ba si Jeremy? Tanong niya. Ma, kung magalit ako, hindi na ako lalapitan ng mga apo mo, si Jeremy ang sumagot. Attorney Mildred chuckled. Kung sabagay, I am curious, anong tawag ni BJ sa'yo noong una niyong magkita? Tumingin kaming lahat kay Jeremy. Sumimangot na ito dahil alam na niya ang sasabihin ng ina kapag sinabi niya ang tawag ni BJ sa kanya noong una. Daddy, si Jeremy sabay tingin sa malayo. Gusto kong tumawa, pinigilan ko lang. Lola, Bryce is so pasaway kasi tinawag niya si Papa na dude, si EJ na nagsusumbong. Nanlaki ang mata ni attorney bago niya balingan si Jeremy na ngayon ay nakasimangot. Ako naman ay nakagat na ang labi huwag lang makagawa ng ingay. Nilaglag lang naman siya ni EJ sa mama niya. E bakit kuya, tinawag mo rin naman si Papa na Manong ah. Hindi na nga napigilan ni attorney ang halakhak niya matapos sabihin iyon ng mga apo. Ang dal-dal talaga, napuno ang buong mesa ng tawa ni attorney, tawang animoy kinikiliti siya. Daddy pala ha, si attorney na natatawa pa rin. Namumula na siya kakatawa. Ma, stop laughing, nakakahiya, sabi ni Jeremy na pulang-pula na. Pero tipong hihinto at tatawa na naman si attorney kaya samandal na si Jeremy sa upuan niya na parang spoiled brat. Si Jasper at Duff ay natawa nga rin. Baka nga tama ang sabi ko anak. Baka hindi ka pang papa nila. Pangkapit-bahay lang talaga. I saw some tears sa mata ni attorney. Sumakit tiyan ko kakatawa, sabi pa nito. Naaawa ako kay Jeremy pero natatawa rin naman. Ma, you're bullying me. What? Hindi ah. I am telling the truth. Imagine, nauna kang tawaging mister, tapos uncle, hanggang sa dude at manong. Tingin mo bakit kaya, hindi nagsalita si Jeremy at sumimangot lang. I'm sorry papa kung tinawag kita manong. Akala ko kasi security guard ka nung una kitang makita. Mas lalong natawa si attorney sa sinabi ni EJ. Si Duff at Jazz na hindi naman talaga humalaklak, nagpupunas na ng luha ngayon kaya pati sila sinaman ng tingin ni Jeremy. Pwede nga naman, si Jasper na ginagatungan ng anak ko at iniinis si Jeremy. Bakit mo naman nasabi yun apo? Si attorney na nagpupunas pa ng luha sa mata. Kasi po lola, Papa's get up is like sa security guard. Kasi naka-plain t-shirt si Jeremy tas clean cut ang buhok, si Duff na inoobserbahan si Jeremy. Ay oo nga dahil hindi pa naman matagal mula noong nagpagupit siya sa kaibigan niya. Kulang na lang po sa kanya ay baril, sabi ni EJ at ngumiti kay Jeremy. Napilitan tuloy ang ama na ngumiti sa kanya pabalik. Mga anak ko talaga marunong mang-gaslight. E bakit naman dude tawag mo sa papa mo, BJ? Tanong ni attorney. Ay lola, BJ calls everybody dude. Kaya minsan, siya ang napapalo ni mama, si Charles na nakasimangot sa kapatid. Napailing ako, mga anak ko sobrang pasaway. I wouldn't call papa dude kuya kung hindi siya nagsuot ng sleepwear na may SpongeBob designs kagabi, sabi ni BJ. Kasalanan mo ito, si Jeremy kay Jasper. What? Kasalanan ko bang pabayde ka? Si Jazz na bumaling pabalik kay Jeremy. Kung hindi nagsuot si Papa ng SpongeBob designs, anong itatawag mo sa kanya kung ganoon? Si EJ nagtanong. Sir, confident na sagot ni BJ. This is hopeless. Hindi man lang talaga sumagi sa isipan nila ang mga salitang Papa, Daddy, or Dad. BJ, Sir, seryoso po ba kayo? E mama ano ba dapat? Nakanguso niyang tanong na para bang hindi niya nakukuha ang logic na pinapanto ko. Bakit hindi man lang dad o papa mga apo ang itawag niyo sa kanya noong una niyo siyang nakita? Kasi it's weird kung tatawagan kong papa si papa kahit hindi ko siya kilala at the first place. Si BJ na patanong ang sagot. I feel so loved, si Jeremy na nakakrus na ang kamay sa dibdib. Sorry, sabi ko, natatawa. Yeah, inis niyang sabi. What? Hindi niyo man lang nakikita ang similarities niyo kay papa niyo. Si attorney na talagang pinipipilit si Jeremy sa mga apo.
Ma, tama na. Busog na ako Si Jeremy na nakabusangot ang mukha. Busog sa masasakit na salita sa mga anak. I'm helping you son. Trust me, sabi ni attorney. Hindi lola si BJ na umiiling-iling matapos titigan ang papa niya. Nabilaw kon si Duff sa kinakain niya at agad na uminom ng tubig. Dahan-dahan naman, si Jazz na inabutan ang pinsan ng tubig. Sorry, si Duff na natatawa na talaga. Hindi na nga yata siya makakain ng tama. What? Hawig naman kayo ni Papa mo Pang-uudyok pa ni attorney na natatawa naman. Tumingin si BJ sa mga kapatid niya. Kayo mga kuya, feeling niyo hawig kayo ni Papa? Inosente yung tanong ni Bryce. Naramdaman ko ang pagtuwid ng upo ni Jeremy sa upuan. Tumikim pa siya at ngumiti, excited sa isasagot ng mga anak. Sabay nang inuya ng tatlong nakakatandang kapatid ang steak sa tinidor nila habang nakatitig sa papa nila. I'm sure ako nagmana ako kay mama, si EJ. Ako rin kuya, si CJ. Same here, si mama ang kamukha ko, si DJ na nakatingin sa papa niyang laylay na ang balikat sa sagot ng mga anak. Nakakaawa, bully na bully si Jeremy sa mga anak. Si Lola. Kaya siguro hindi namin nakilala si Papa nung una kasi hindi namin nakita yung mukha namin sa kanya. Naitikom na ni attorney ang labi niya, pero deep inside natatawa na siya. Kita iyon sa mata niya at labi niyang pumuporma ng ngiti na pinipigilan niya. Ma, tama na. Kita niyo ito, si Jeremy sabay turo sa dibdib niya. Wasak na. Ako na ang hindi nakapagpigil ng tawa. Sorry naman pero nakakatawa talaga siya. Just go po. Ang chaotic. And now you're laughing. Sabi niya at ibinaon ng mukha sa leeg ko. Lugmok na lugmok talaga siya at sobrang nabuli sa mga anak niya. Pinagkakaisahan niyo ko, sabi niya. Hindi naman. Konting pasensya pa kasi mga baby pa sila bulong ko at kinindatan ako ni attorney. Hindi ba talaga nila ramdam ang lukso ng dugo? Natawa ako. Ano ka ba naman Jeremy? Ano bang malay ng mga bata sa lukso ng dugo? This is so unfair babe. Gawa tayo ulit, iyong carbon copy ko naman. Humiwalay siya sa akin at nakanguso na. Hindi talaga kami magkamukha ni Papa. Ang pangit niya sa ganyang forma. Tumigil ka sa pagpout kay Papa. Mukha kang pato. Ikaw talaga Bryce, si Duff na agad pinansa ka ng steak ang bibig ni BJ. Kita mo nang ang para ng iiyak yang Papa mo si Duff na pulang-pula ang mukha kakapigil ng tawa. Don't worry anak kasi may isa ka pa namang hindi na-meet sabi ni attorney kay Jeremy. Tila pinapagaan ang loob. Si Duff at si Jasper na nakadinig, tumikim na sa gilid. Malay mo naman, the only girl is the sweetest pala, si attorney. Opo Lola, AJ is the kindest, si EJ, well no. AJ is not the kindest, pinakamoldite kamo since she's very spoiled by US. Lalo na sa mga kuya niya na kung prituhin talaga siya ay parang prinsesa. Yes Lola, AJ is the sweetest, si CJ na banibida si AJ. Nabulunan si Duff sabay sabing excuse me. She's an angel Lola, sabi ni DJ nang nakangiti. Talaga son, sagot ni Jeremy. Opo Papa, AJ is like an angel. Alanganin akong ngumiti nang makita si Jeremy na excited. She's very lovable, Lola, sabi ni BJ. Ang daming fans ni AJ Si Duff na natatawa. You really love your sister, boys no? Tanong ni Duff sa mga anak ko. Opo tita, ngumiti si Duff sa kanila sabay tingin sa akin ng makahulugan. Tumingin ako kay Jeremy at ngumiti. I can't wait to see her, he said to me. Tumungo lang ako sabay simsim ng juice. Sana lang when he meet AJ, hindi siya ma-depress. Humihingi nga ng kalinga si AJ ng isang amabot maliban sa siya ang pinakamadaldal at palaging may tanong, pinaka-emotional, at pinakasalahat, siya ang pinaka-savage sa lahat ng mga anak ko. Maraming bata na ng kapitbahay ang pinaiyak niya. Tipong siya ang mang-aaway, siya pa ang feeling victim. Oo, ganoon ang bunso. Mahal lang talaga ng mga kuya niya. What is your full name, Papa? Napabilang kami kay EJ nang tanungin niya iyon. Carlos Jeremiah Anderson, son, sagot ni Jeremy. Wow, so dapat CJ ang nickname mo Papa, si CJ na namangha. Yes Papa, we're the same Papa kasi may J din kami
Ako, Dylan Johnson, si Kuya Emmanuel naman, saka si Charles and Bryce, may J din sila sa name nila just like you. Ang sabi ni Dylan. Tumingin si Jeremy sa akin at ngumiti. Actually, your mama used to calls me CJ. Just like you, EJ, DJ, CJ, and BJ. Tumingin si attorney sa akin, tipong tingin na tinutokso ako. Pinamulahan ako sa ginawa niya. Wow! Talaga mama, hinawakan ako ni Jeremy sa bewang at hinalikan sa gilid ng ulo. Yeah, that's my name for your dad cause Carlos Jeremiah is too long. But papa, bakit po De La Vega ang last name namin? Tanong ni DJ. Kasi kuya, sabi nung isang lalaki kanina may asawa na daw si papa. Ano po pala ang meaning ng illegitimate child? Si BJ at tinanong ang huli. Nawala ng ngiti sa labi ni attorney at ni Jazz sa gilid. Sumeryoso rin ang mukha ni Daph at Jeremy. Sinong nagsabi sa'yo niya na po? Yung lalaki kanina lola, sabi niya illegitimate child ako. Si Mateo ma, si Jeremy ang sumagot. Hindi sumagot si attorney. Kung wala ang mga bata, I'm sure kanina pa siya nagmura. Nanggagaliti siya sa galit ngayon. Jeremy, what's an update? Aniya sabay tingin sa anak. Pupunta ako ng US next month ma, napatingin ako sa kanya matapos niyang sabihin iyon. Aalis siya. It's about the divorce at kailangan kong makausap si Matilda for that matter. Mabuti, dahil kung hindi mo madadaliin iyan, makakatikim sa akin ang Mateo na iyan. How dare him para sabihan ng ganoon ang apo ko? Aalis ka? Tanong ko kay Jeremy sa walang boses. It'll not be long. I promise. Pagbalik ko, pakasal na tayo kaagad, ang sabi niya sa akin. Nag-aalala ang puso ko pero sa sumaya rin matapos niyang sabihin iyon. Kinuha niya ang kamay ko dinala sa labi niya. I promise. I'll just want to make sure na kasama na natin ang 5 anak natin at papabantayan ko kayo sa security ko. I wanna make sure na kapag umalis ako, maayos at ligtas kayo. Pumikit ako at tumungo. This is awkward. Rinig ko bulong ni BJ kay kuya niya. Yeah, si EJ ang nagsalita. Papa is so clingy BJ, sagot ni Charles. Indeed, Papa is so clingy kay mama, si DJ na kumakain. At talagang pinagchichismisan nila kami ng papa nila. Oh my God, I can't wait to bond them all, si Jeremy na hindi makaget over sa mga anak. Nakatingin siya dito at masaya. Ay ewan ko sa kanila. Kumain na lang din ako kasi nauubos na namin ang oras dito kakadaldo. Pagkatapos ng kain at kwentuhan, agad na nagpaalam si Daph at Jasper sa amin at sa mga bata. Alam ko ang dahilan kung bakit ayaw pang sumama sa amin ni Jazz. Si Daph busy talaga siya sa preparation sa kasal nila ni Nathan. Matapos nilang magpaalam, sumama na ang 4 na anak ko sa amin ng papa nila. Sumama si attorney pero since dala niya ang sasakyan niya, sa sasakyan niya siya nakasakay at hindi sa amin. I just called Ivana at pupunta na kami ng Taguluan para sunduin si AJ. Hindi na ako nagsasalita dahil kahit binubuli noong 4 ang papa nila, panay naman sila kausap dito tungkol sa mga aircrafts kasama ng mga cars. Halata namang masaya sila na kausap nila si Jeremy. Nakikinig lang ako at excited na makita ni Jeremy si AJ. 30 minutes lang naman ang biyahe at nakarating na kami ng Taguluan, dito sa Baluarte. Agad na bumaba ang 4 noong huminto ang sasakyan at nasa labas na si Ivana, sinalubong kami. Nakangiti ito. Niyakap siya ng 4 at natatawa naman niyang hinahalikan ang mga ito sa mga noo nila. Hi pretty tita Ninang, Bryce, apakabolero mo talaga, natatawang sabi ni Ivy. Kuya, faster, si DJ na tinatawag si EJ na naghihintay matapos si Bryce sa tita Ninang niya. Siya ang sunod na humulik sa pisngi ni Ivy bago sumunod sa mga kapatid. You look so good together, sabi ni Ivy sa amin ni Jeremy. Thank you Ivana, si Jeremy at nakipagkamay kay Ivy. Simula noon hanggang ngayon, hindi mo pinabayaan si Caroline. Aniya sabay halik sa gilid ng noo ko. It's nothing. I'm happy to help her and besides anak ko na rin ang mga anak nyo. Ngumiti si Jeremy. Pasok kayo. AJ is waiting. Hindi ko pa sinabi sa kanya ang about kay Jeremy. Kayo na ang magsabi, si Ivana at pinagbuksan kami ng gate.
Pumasok kami ni Jeremy nang magkadikit. Ang kamay niya ay nasa bewang ko at ako ay nakasandal sa kanya habang papasok sa loob ng bahay ni Ivana. Naabutan namin ang 4 naming anak na lalaki na masayang pinagkakaguluhan ng bunso na tuwang-tuwa na makita ang mga kuya niya. Humiwalay ako kay Jeremy at hinayaan siyang emotional na naglalakad kay AJ. I know napansin na siya ni AJ ngayon. Kuya, what's his name? Ang malaanghel na boses ni AJ. Hindi namin marinig ang boses ni EJ na siyang bumulong kay AJ ng sagot. Ah, si AJ. Kinakabahan ako sa anya. Yo, Jeremiah. Sabay na nanlaki ang mata namin ni Ivana at nagkatinginan kami sa isa't isa. Ha, si Ivy na nalaglag ang panga sa sahig sa tinawag ni AJ sa papa niya. AJ, tawag ni Emmanuel sa kapatid, mukhang nabigla ito sa pagtawag ni AJ sa papa nila. Kuya, si CJ na pinoprotektahan si AJ dahil nagtaas ng boses si EJ. Why? Mali ba ako kuya? Naguguluhang tanong ni AJ sa mga kuya niya. What? No, AJ, of course not, si Dylan na isa pang konsentidor. But that's not nice AJ. Bakit sabi mo, yaw Jeremiah? Ginaya pa ni EJ ang pagkakasabi ni AJ kanina ng ganoon. Sabi mo ang name niya Jeremiah. Dahil tinanong mo ang kanyang pangalan. Kaya nga, kuya, ano ba ang itatawag ko sa kanya? Papa AJ, si BJ ang sumagot dahil si EJ, umiinit na ang ulo. Biglang natigilan si AJ at lumingon kay Jeremy. Nanlalaki ang mata nito. Papa, si AJ nagulat na gulat. Ako ay halos mabingi na sa lakas ng tibok ng puso ko. Out of nowhere, nahawakan ko ang kamay ni Ivy sa kaba. Ikaw ang papa namin. Si Jeremy na kanina ay natulala at mukhang na speechless sa yaw Jeremiah ni AJ ay tumungo. Yes AJ, ako si Papa. Pinanood ko ang reaksyon ni AJ at laking gulat ko nang makita ang paglaki ng mata nito sabay ngiti. Yes, yes, yes. Tumalon-talon pa ito. Nagkatinginan kami ni Ivy sa maraming yes ng anak ko. AJ looks so happy. I told you Kuya CJ. We have a papa. Sabi ni AJ sa kuya niya. Napakamot si CJ sa buhok niya. Well, yeah, CJ. Natawa si EJ at inakbayan ang kapatid. Yes, sabi ko sa'yo. Alam ko talaga. AJ na tuwang-tuwa. Unlike sa mga kuya niya, siya ang opposite na reaction sa kanilang 5. She's really happy na malaman na papa niya si Jeremy. Tumingin siya kay Jeremy at malapad na ngumiti. Sorry papa, si AJ na agad tumakbo kay Jeremy na nakataas ang kamay na tila ba nagpapabuhat. Sinalubong siya ni Jeremy ng yakap. Hindi ko makita ang reaksyon niya but I am sure he's happy and smiling now. Napangiti ako nagyakapin ni Jeremy ang only girl namin. Sobrang higpit sabay buhat dito. I knew it. I really knew it na may papa kami. Si AJ na tuwang-tuwa talaga na may akap ang papa niya. AJ is so happy, bulong ni Ivana sa akin. She is, sagot ko. Papa, I miss you so much. Bakit ngayon ka lang dumating? Tanong ni AJ but Jeremy didn't answer. Kumunot ang noo ko sa pagtataka. Kaya naglakad ako palapit sa gawin nila para tignan siya, ayun pala at umiiyak na. Napangiti ako at napailing habang masaya rin na nakatingin sa kanya. Oh my God, this man, wala akong masabi. He's so stiff noong una kaming magkita. Napakababero, napakalahat. Akala ko nga, hindi siya umiiyak but right now, it's totally different. Papa was just on vacation princess, si CJ ang sumagot. Kaya matagal siyang hindi nakauwi, DJ added trying to save their father's ass. He has 2 yachts princess, si BJ. Talaga, sabay na sabi ni AJ, CJ, at DJ. Yeah, may yacht si Papa and it's cool. Paano mo nalaman, kuya? Tanong ni AJ. Papa showed it to me, may pictures siya, sagot ni Bryce. Talaga Papa, may yacht ka, CJ. Ano, hindi mo alam kuya, hindi ba you were with Papa first? BJ. Papa didn't tell me, CJ na nakasimangot na. Sa akin rin, hindi sinabi ni Papa, DJ. Papa, AJ, oh, stop nagging your Papa kids. Hindi siya makapagsalita dahil sobra siyang na-overwhelm na nakilala niya kayong lahat.
Napatigil ang mga anak ko at napatingin kay Jeremy na hindi maitago ang saya na nararamdaman. We love you Papa. AJ, indeed the sweetest sa family lang. At kahit ang boys na nahihiya, lumapit sa papa nila at niyakap siya. Pinapalibutan siya ngayon ng quintuplet. Oh my God, what a scene! Si attorney na ang naabutan ay ang pagyayakapan ni Jeremy at ng mga anak namin. They look so good together, dagdag ni attorney. Humawak si attorney sa bewang ko nang nakangiti. Ah, finally, the girl. Hawig na ni Jeremy, ang sabi niya. Sinabi mo pa attorney, si Ivy. As much as I want to talk to the only princess in the family, ayaw ko munang agaw ng spotlight si Jeremy na makilala ang quintuplet niya. Tumingin ako kay Jeremy at Salima, pareho silang may ngiti sa labi ngayon habang nag-uusap. Hindi ko alam anong pinag-uusapan nila pero yung mukha ng mga bata, dalang-dala sa sinasabi ng ama. By the way, kumain na kayo. Naghanda ako ng konti, Ivy. Busog pa kami pero hindi ko tatanggihan ang hospitality mo iha, kamusta ang mother mo? Si attorney na sumama kay Ivana para mabigyan ng moment ang anak niya at mga apo. Mom is good, attorney. Nasa Baguio si Mudra, nagfi-feeling dalaga. Sagot ni Ivy na binuntutan ni attorney ng tawa. Attorney is right, bibigyan ko ng chance si Jeremy na makausap at makasama ang mga anak namin kaya pababayaan ko na lang sila ng mga bata doon na magbonding. Sumunod ako kay attorney at Ivana sa kusina. Ivy made a cake at nilabas niya iyon sa fridge na agad tinikman ni attorney. The cake is good, Ivy, si attorney nagsabi. Kumuha rin ako at tumikim. Caroline. Attorney, Jeremy will fly to US next month. You'll be okay. Napatingin si Ivana sa akin. Aalis si Jeremy. Aniya. Tumungo ako. Kanina ko nga lang din nalaman ang plano niya. Sobrang biglaan. Divorce, iyon lang ang sagot ko but I think Ivy understands that right away. He really pushes it, sabi ng kaibigan ko. Aba dapat lang, hindi pwedeng hindi dalhin ng mga anak niya ang apelyido niya, si attorney. Natawa si Ivy at tinignan ako. Mabuti na lang at kampi si attorney dito sa kaibigan ko. I'm still mad at Caroline, napatingin ako kay attorney matapos niyang sabihin iyon. Bakit? Attorney, bakit po? Tell me, was it really the chairman who threatened you 7 years ago? Tanong niya habang nasa cake ang paningin at hindi sa akin. Kinabahan ako, napatingin sa akin si Ivana. Attorney, ano pong ibig niyong sabihin? Pinanood ko siyang kumuha ulit ng isang scoop ng cake at kinain. Hindi pa rin niya ako tinatapunan ng tingin. Naghintay ako hanggang sa itutok niya ang mga mata niya sa akin. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang panginginig mula sa mga titig niya pababa sa aking gulugan. Napalunok ako. Si chairman ba talaga ang nagbanta sa'yo 7 years ago? Ulit niya, this time, sobrang seryoso. Yes, sagot ko. Let me rephrase my question. Ang chairman ba ang nakausap mo 7 years ago? Ang taong nagsabi sa'yo na layuan mo si Jeremy at ipalaglag ang anak sa sinapupunan mo. Kinabahan ako. Sobrang lakas ng tambol ng puso ko. Bakit attorney? Si Ivana na naguguluhan na rin. Caroline, I'm waiting. Si chairman ba o hindi? Then lahat ng nangyari 7 years ago, bumalik sa utak ko na dahan-dahan. Nakagat ko ang pangibabang labi ko at nag-aalalang sinalubong ang mga tingin niya. Hindi direktang si chairman, si Miss Miranda po, siya ang nakausap ko noon. Nanlaki ang mata nilang dalawa ni Ivana kasi kahit si Ivy, hindi ito alam. Only Jasper knew it at hindi rin binanggit ni Jasper sa kanila ang tungkol sa nangyari 7 years ago. Caroline, what's this? Si Ivy nagulat na gulat. Ang sabi mo si chairman. Aniya, iyon ang sabi ni Miss Miranda. Si chairman lahat nagsabi ng mga pagbabanta noon sa akin. At bakit naman hindi niya gagawin iyon? Ayaw niya ako kay Jeremy. Ang gusto niya ay si Matilda. Sabi ko pero hindi nagbago ang mukha ni attorney. Tumingin siya sa akin na medyo disappointed. Caroline, tawag ni attorney. Keep this a secret from Jeremy. I am catching a thief now. Hindi pwedeng madagdagan ang isipin niya habang may kaso pa siyang dapat harapin, dagdag niya. Attorney, bakit? May mali po ba? Kinakabahan ako. She's vague now. Hindi ko makuha ang gusto niyang sabihin. Ayokong mag-conclude,
Caroline, pero humingi ng tulong sa akin si Robert kaya naging abala ako sa mga araw na ito. Sinusubaybayin ko kung ano talaga ang nangyari 7 taon na ang nakakaraan. Iginigiit niya na wala talaga siyang alam sa mga paratang mo sa kanya. Natigilan ako. Kung ganoon, are you telling me na hindi po si chairman nagbanta noon? Hindi na talaga ako mapakali. Sobra akong kinakabahan. Ang sarap ng cake, Ivy, sabi ni attorney na hindi sinagot ang tanong ko. Sa gitna may chocolate, kailangan lang hukayin para makita, makahulugang sabi niya. Attorney, tawag ko. Gusto ko nang malaman. Nawala ang ngisi sa labi ni attorney at nagangat ng tingin sa akin. Robert mayanas and ruthless but he's not a murderer, Caroline. Kaya gulat na gulat ako sa sinabi mong siya ang nagbanta na ipalaglag ang bata. Napasinghap ako at si Ivy. Kung ganoon ho ba, si Miss Miranda. Hindi ko na madugtungan ang sasabihin ko. Kasi kinakain na ako ng kaba, gulat, at galit. Yes, ngunit hindi ko alam bakit at anong dahilan kung bakit niya ginawa yun. Magkakilala ba kayo noon? Bakit kanya sinisiraan kay Jeremy at chairman? Umiling ako agad habang sunod-sunod na tumulo ang luha sa mga mata ko. Para akong nanakawan. Kung totoo man ang sinasabi niya na si Miss Miranda. Nakakapanghina. Para akong naloko. Naguguluhan ako. Lumapit si attorney sa akin at niyakap ako. Tahan na. Sorry. Hindi ko po alam, nalilito ako. I understand. That time, nakakatakot nga naman si Robert at masyado ka pang bata. But rest assured na walang mangyayaring masama sa'yo, aniya. Kung ganoon lumayo ako dahil sa kagagawan ni Miss Miranda. At hindi dahil kay chairman. Hindi ko man lang alam at naisip na ginawa niya iyon. Na siya lang may pukana noon. Kaya bagulat na gulat rin ang chairman sa nangyayari. Na parang wala siyang alam kasi wala naman talaga siyang alam. Pero bakit? Anong dahilan ni Miss Miranda para gawin niya iyon sa akin? Sure akong hindi naman kami magkakilala. Pero grabe, ang bobo ko naman. Lumayo ako kay Jeremy sa takot ko sa papa niya. Hindi ko man lang sinubukang. Ang tanga mo Caroline. At naiyak lang ako nang ma-realize lahat ng sinabi ni attorney. Naalala ko, kinuhanan kami ng litrato ni Jasper na magkahalikan ni Miss Miranda para ipakita kay Jeremy at para tigilan ako ni Jeremy. Humarap ako kay attorney. Kaano-ano po ni Miss Miranda si Matilda? Tanong ko. Natigilan at mukhang nagulat si attorney sa sinabi ko. Pardon iha, I remembered, laging bukang bibig ni Miss Miranda na gusto ng chairman, nalayuan ko si Jeremy para matuloy ang kasal ni Jeremy at Matilda. Naisip ko kung si Miss Miranda ang may pukana ng lahat, so siya ang may gusto na matuloy ang kasal ni Jeremy at Matilda. Bakit po? Nagulat at natigilan rin si attorney sa sinabi ko. Oh my God, tama ka, that's the mystery. Anong koneksyon ni Miranda kay Matilda? Si Ivy ay lumapit sa amin. Hindi ba po attorney, gusto naman talaga ni chairman si Caroline noon? Si Ivana. Mahina lang ang boses namin, para hindi kami marinig ni Jeremy. Tumitig si attorney sa amin bago tumungo. Kung ganoon, kahit si Miss Miranda or sinong Poncio Polato ang may pukana ng lahat, nagtataka pa rin ako bakit galit at mukhang gustong iligpit ni chairman ang girlfriend ni Jeremy noong engagement party. Hindi ko po kasi maintindihan. Tama si Ivy, galit ang chairman noon sa girlfriend ni Jeremy which is ako. Bumantong hininga si attorney. Gustong gusto ni Robert si Caroline dati na maging anak. Kaya lang naman siya galit sa mystery girlfriend na tinutukoy ni Jeremy, dahil inakala niya noon na si Ella iyon. Ang sabi niya na nagpalingon sa akin sa kanya. Po, awang ang labi na tanong ko. Ella, itong maid dati na kinakanti ni Jeremy bago pa kami magkakilala. Yes iha, ang pagre-rebelde ni Jeremy sa kanyang ama. Kahit katulong ay pinatulan niya para lang magalit si chairman, at alam ni Robert na ang babaeng iyon ay isang gold digger, kaya ganoon na lang ang pagnanais niya na makasal si Jeremy kay Matilda na galing sa marangyang pamilya. Ayaw ni chairman na mapunta si Jeremy sa gaya ni Ella, mahabang salaysay ni attorney. Napasinghap ako at si Ivana. Pero attorney, dati noong nag-date si Jeremy at Caroline, sumugod ang chairman Naalala ko ang tinutukoy ni Ivy. Ito yung time na tinulungan ako ni Jasper at Daph. Kakatapos lang ng internship ito. Oo dahil uli na ang lahat dahil natipuhan na ni Robert si Matilda para sa Unico iho niya. But then,
sinaktan ka ba ni Chairman noon Iha? Tanong niya, umiling ako. Kasi umalis siya nang walang paabi at iniwan si Matilda. Hindi siya nagsalita sa akin ng masama. Oh my God! Si Ivy na mukhang na-realize na lahat. And after that, sinubukan ka bang lapitan muli ng chairman? Kahit noong nalaman niya na ikaw ang babae ni Jeremy. Sabi pa ni attorney at unti-unting nag-sink in sa akin lahat. Hindi po. Hindi na kami nag-usap pang muli ni chairman na kayo kung sabi ko. Lahat ng pag-uusap namin ay puro si Miss Miranda na lang. At kung galit man ang chairman sa'yo, iyon ay may mga balitang nakakarating rin sa kanya. Balitang masama tungkol sa'yo. Napatingin ako muli kay attorney. Nito ko lang din nalaman dahil sinabi ni Robert, but he received information about you, na hindi lang si Jeremy ang lalaki mo. Nakarating sa kanya na boyfriend mo si Nathan at Jasper at piniperahan mo lang ang Unico iho niya. Kulang na lang lumuwa ang mata ko sa lagayan nila. Paanong? Nagalit kayo ni chairman sa isa't isa dahil sa paninira ng isang tao. At ang nagdusa sa lahat noon ay ang anak ko. Hindi niya nakasama ang mga anak niya at nakasal pa siya sa babaeng hindi niya gusto dahil sa nangyari. Kaya sobrang disappointed ko sa iyo Iha, kay Robert, at galit na galit ako sa sekretarya niyang si Miranda. Now it makes sense. Nagalit sa akin si chairman. Kung bakit ayaw niya akong bumalik kay Jeremy. Dahil sobrang dumi pala ng pagtingin niya sa akin dahil sa maling impormasyon na nakalap niya sa akin. Siguro iniisip niya, niloloko ko lang ang nag-iisa niyang anak. Na baka gaya ako nung Ella na gold digger rin. Sobrang mahal lang niya siguro si Jeremy. Naiintindihan ko na rin kung bakit kung tignan niya ang mga anak ko, parang tuwang-tuwa siya dito. Gusto niyang makasama ang mga apo niya. Kasi hindi naman niya intensyon na ipalaglag ang mga ito noong pinagbubuntis ko pa sila. But ang hindi ko maget si Miss Miranda. Anong kaugnayan niya kay Matilda? Bakit ginawa niya lahat ng iyon? Anong makukuha niya? Mama, tawag ka po ni Papa. Napatingin kaming lahat kay EJ. Pinunasan ko ang luha sa mata ko at tumungo. Alright, anak, pupunta na si Mama, sabi ko. Nagkatinginan muna kaming tatlo ni attorney at Ivana. Tumungo ako, naiintindihan kong ilihim muna kay Jeremy lahat. Dahil kailangan pa niyang mag-focus sa divorce niya sa asawa niya. Ngayon na mukhang nalinawan na ako sa lahat, dapat akong mag-ingat kay Miss Miranda. Dahil kung tama ang hinala ko, may ugnayan siya kay Matilda at mukhang minamanupula niya si chairman. Naglakad ako palapit sa mga anak ko at kay Jeremy. Hindi ko moari kung ngingiti ba siya o hindi dahil ang mga anak naming lalaki ay nasa likuran niya at may kung anong ginagawa sa katawan niya. Anong ginawa niyo sa papa niyo? Natatawa kong tanong. Papa said he can carry us all, DJ. Umiiling-iling ako habang papalapit sa kanila at kinuha si BJ sa likuran niya. Hindi porket baby kayo ni Papa niyo kakaawain niyo na siya, natatawa kong sabi. It's fine baby, si Jeremy na talagang pinaninindigan na ayos lang siya kahit ang totoo ay hindi naman. Naalala ko ang pinag-usapan namin ni attorney kanina, nakaramdam ako ng pagka-guilty sa ginawa ko sa kanya. Umupo ako sa tabi niya at yamakap sa kanya patagilid matapos kong ibaba si Bryce. Isinubsob ko ang mukha ko sa leeg niya at alam kong pinanood kami ng mga anak ko ngayon. Hey, you okay? Tanong ni Jeremy na mukhang nagulat sa ginawa ko. Sorry, iyan lang ang masabi ko. Mukhang ibinaba niya si AJ dahil naramdaman ko ang pagyakap niya sa akin. Itinayo niya ako para dalhin ako sa kondongan niya. Nakaupo siya sa couch ngayon. Nang makaupo na ako, humiga ako sa dibdib niya at alam kong natitigilan ang lima ngayon. Is there a problem, baby? He asked while caressing my hair. Umiling ako, still nakabaon pa rin ang mukha sa dibdib niya. If wala, I assume gusto mo lang magpa-baby sa akin. Anya, mahihimigan ng tuwa. I nodded. Naramdaman ko ang paghalik niya sa ulo ko at ang pagyakap sa akin pabalik ng sobrang higpit. Of course, you'll always be first baby. Narinig ko ang hajihikan ng limang bata. Ngumiti na lang din ako at humarap kay Jeremy. Puno ng pagmamahal niya ako tinignan pabalik. I love you, he said, making me cry. Agad niyang pinunasan ng luha sa mata ko. Why are you crying? Hindi ko kayang sabihin na sobrang saya ko nakasama ko na siya, na mahal niya pa rin ako. I love you Jeremy.
Noon pa man, hanggang ngayon. I love you so much. Sabi ko at idinampi ang labi ko sa kanya. Tumawa siya habang hinahalikan ako pabalik. Yamakap ako sa kanya ulit matapos niya akong halikan. Naramdaman ko na lang ang 5 na pinalibutan kami at niyayakap rin kami. Paali ako, boses ni attorney kaya tumingin sa kanya ang mga apo niya. Dahil hindi pa naman kilala ni AJ ang lola niya, umakyat siya sa papa niya para magtago. She's your lola, AJ, sabi ko. Tumingin siya kay Jeremy. She's my mama kaya she's your lola, nakangiting tugon ni Jeremy. Bumaling ulit si AJ sa lola niya, at nang makita si attorney na nakangiti sa kanya habang ang mga kuya niya ay naroon na, nawala ang agam-agam sa kanya. Bumaba siya para salubungin ang lola niya. Ang cute, attorney, Mildred said. Si Jeremy naman ay humulik sa leeg ko sabay patong ng baba niya sa balikat ko at pinanood ang mama niya na nakikibonding sa mga apo. Bibilisan ko talagang umuwi, hindi na ako makapaghintay na makasama kayong lahat. Marahil ang tinutukoy niya ay ang tungkol sa pagpunta niya ng US. I don't want him to know about Miranda. Saka na siguro kung ayos na ang kaso na kinakaharap niya. Kasama ko naman ang mama niya na siyang nag-iimbestiga ngayon. Balik ka agad sabi ko na nasa mga anak ang mga paningin. Yes baby, and when I come back, pakasal na tayo. Noon pa man gusto ko nang maging Anderson ka. Mas samandal ako sa kanya. Ang saya marinig yun sa kanya. Matagal na sana nangyari yun, pero ayaw mo lang Remember, gusto akong ampunan ng papa at mama mo. Natatawa kong sabi, he groaned. Hindi pwede iyon, Anya. At bakit hindi? Because it's weird to say this. Carlos Jeremiah Anderson is dating his sister. Gusto mo yon ang headline ng issue natin. Natatawa ko siyang kinurot, puro kalokohan. Bakit kasi napakahilig mo? Hindi naman. Noong unang tapak mo kasi sa bahay, inaakit mo na ako. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Wow, talaga ba? Puno ng panunuya ang boses ko. Yes, you were seducing me so bad kaya congratulations, hulog na ho ako sayo. Hindi ko na napigil ang matawa at binalingan siya. Grabe ka naman mang-akusa. Wala nga akong ginagawa noon Jeremy. Inirapan niya ako. You talk to the moon. Kinurot ko siya, at talagang ako pa ang nang-akit sa'yo Sus, that's fine. Nagpapaakit naman ako. Remember, ikaw nga unang humulik sa akin Feeling ko talaga, plinano mo ito. Pinagsingkitan niya ko ng mata kaya ako, heto, namumulang sinimangutan siya. Jeremy laughed at me at pinagigilan ang labi ko. You're so cute, babe. Bahay ko po ito. Please lang, huwag kayong gumawa ng milagro sa kapalakihin niyo muna ang quintuplet at baka mamaya, masundan ng isa pang batch ng quintuplet ulit. Sabi ni Ivana na tumabi sa amin ng upo sa couch. Natawa si attorney sa narinig. Ivy, thank you sa lahat, ngumiti lang si Ivana sa akin at pagkatapos pinitik ako sa noo. Isang thank you pa at makakatikim ka na sa akin, aniya ngunit masaya. Pagkatapos ng batian ng mga bata sa lola nila, nagpaalam na kami kay Ivana dahil uuwi na kami. Isa-isang lumapit ang mga anak ko sa tita-ninang nila para magpaalam at nang maayos na lahat, saka kami lumabas. Nauna ang mga bata sa paglabas sa gate dahil si Jeremy nagpasalamat muli kay Ivana. Bagay nga kayo, alis na, para namang mga just now itong mga ito. Bukal sa loob ko lahat ng ginawa ko sa mga anak niyo kaya ayos lang. Hinatid kami ni Ivy sa labas, ngunit natigilan kami nang makita ang chairman sa labas at sa tabi niya ay si Miss Miranda. Agad na humigpit ang pagkakahawak ni Jeremy sa kamay ko at tinawag niya ang mga bata lalo na si Bryce na nasa lolo na niya. Kilala na niya kasi ito. Anong ginagawa mo dito? I told you to stay away from them. Ramdam ko ang galit mula sa kanya. Mukhang ang sinabi ni attorney sa amin ni Ivy kanina ay hindi pa niya pinaalam sa chairman. Jeremy, nandito ako para makita ang mga apo ko, si chairman. Hindi mo sila apo dahil pinuputol ko na ang ugnayan ko sa'yo. Hindi mo na ako anak, si Jeremy na ngayon ay nanginginig sa galit. Hinawakan ko siya sa kamay at hinawakan ko ang pisngi niya. Gusto kong kumalma siya. Layong mata niya, nanlilisik para sa papa niya at ang mga bata ay natatakot na. It's fine, ngumiti ako. Natigilan siya at nanlaki ang mata. Humarap ako sa mga anak ko.
Kids, that is your lolo. His papa's papa, I said habang nakangiti sa kanilang lima habang nakaturo kay chairman. Tumingin sila sa papa nila at ramdam ko ang mga titig ni Jeremy sa akin. Go and greet your lolo, I whispered at parang gatilyo ang sinabi ko dahil nagtakbuhan ang mga bata sa chairman. What are you doing, babe? Bulong ni Jeremy nang initian ko lang. Tumingin ako sa chairman, particularly kay Miss Miranda, na ngayon ay matatalim ang matang nakatingin sa akin habang si attorney at nakangisi sa tabi.